Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dahil tayo ay nakapagpulong na naman muli sa ating pag-aaral at hindi lingid sa ating kaalaman na ang kaalaman na may pakinabang. Ang kaalaman na ipakinabang, ito ay mabuti para sa isang tao dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Mabuti sa mundo at para sa isang tao sa kabilang buhay. Kapag isinasabuhay niya ang kanyang kaalaman. Kapag isinasabuhay ang kanyang kaalaman, sapagkat ang kaalaman, kahit gaano kalawak ang kaalaman mo, kung hindi mo naman ito sinasabuhay, ito ay walang saysay. Tandaan natin. Kahit gaano kalawak ang kaalaman mo, kung hindi mo ito sinasabuhay, ito ay walang saysay. Meron ba kayong katibayan dito? May katibayan kasi sinabi natin, kaalaman na malawak yung kaalaman niya at hindi niya sinasabuhay, tapos walang saysay. Pagkus ito ay magiging dahilan ng pagpasok niya sa impyerno. Mayroon ba kayong Waalaikumsalam warahmatullah. Mayroon ba kayong naalalang hadith tungkol dito? Mga bro, yung mga matagal ng Muslim, basap natin yung mga matagal ng Muslim. Sinabi natin, ang kaalaman, katulad ng pinag-aaralan natin dito, ito ay may pakinabang, mabuti para sa isang Muslim dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Ilmun yung tafa'ubi, yung kaalaman na pinapakinabangan. At kahit wala na siya rito, sinasabuhay niya yung nabubuhay siya, sinasabuhay niya kanyang kaalaman, tapos binabahagi sa iba, ito ay malaki talaga yung pakinabang sa kanya. Kabaliktaran, ang tao na may kaalaman sa Islam at di niya sinasabuhay, ito ay dahilan upang pagpasok na sa impyerno na po. May mga shahid ba kayo rito? Mga katibayan sa sinabi natin, yung mga matagal ng Muslim, bro, ito sino yung maganda nun, si brother si Dato. Meron ba hadith? Alam nyo, hadith ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga unang itatapon sa impyerno po yung taong may kaalaman. Hindi siya pinalangan sa buhay. Bakit? Kasi tatanungin siya ni Allah, bakit ka nag-aral? Bakit ka nagbasa ng Quran? Ya Allah, nagbasa ako ng Quran para sa iyo. Hindi, nagbasa ka ng Quran para sabihin ko ay puriin. Para pugayin ka ng mga, magbigay pugay ang mga tao sa iyo. So, yun yung dahilan. At hindi lamang yun, si Iblis. Si Iblis, maalam si Iblis. Maniniwala ba kayo na maalam si Iblis? Ha? Maniniwala kayo na si Iblis ay maalam? Totoo, bakit? Kasi malaikat siya. Hindi siya mga jin siya, jin. Kabilis naman jin. Pero umaamin siya na ang lumikha sa kanya ay si Allah. Maliwanag, nakalagay sa banal na Quran. Maraming mga talata sa Quran na sinasabi ni Iblis, Qala Rabbi, o aking Panginoon. O aking Panginoon. Kaya hindi, wala problema inshallah. Next time. Next time. Hindi, okay lang kayo. Tapos na bro. Hindi, kumbaga next time sa next week. Ang sabi ni Iblis, Qala Rabbi, o aking Panginoon. Ibig sabihin, si Iblis, umaamin siya na ang kanyang Panginoon ay si Allah. Qala Rabbi, anzirni ila yawma yub'athun. Dahil ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Iblis, itapon ang agad sa impyerno. Nung siya'y sumuway kay Allah, na magpatira pa kay Adam. Bakit siya sumuway? Kasi ang akala ni Iblis, batay sa kanyang pananaw, siya ang mas mabuti kaysa kay Adam. Dahil si Adam nilikha niya mula sa lupa at si Iblis nilikha mula saan? Sa apoy. Kaya yun yung pananaw niya. Ngunit kinausap niya si Allah, Qala Rabbi, o aking Panginoon, anzirni ila yub'athun. Ipagpaliban mo yung pagpunta ko sa impyerno. Hayaan mo muna akong umuwi sa mundo kasama yung mga tao at mga jin para iligaw ko yung mga tao. So si Iblis, umamin siya na ang kanyang Panginoon ay si Allah. Ito ay katibayan mga kapatid na kapag may kaalaman ka, kasi si Iblis, kilala niya yung Panginoon niya. Qala Rabbi, umamin siya yung lumikha sa kanya si Allah. Pero bakit sa impyerno? Dahil hindi niya
sinabuhay ang kanyang kaalaman at hindi siya sumunod kay Allah. So ganyan tayo mga kapatid. Ganyan din ang isang tao. Sa Islam, hindi alam natin ang pinaka mabigat na utos sa atin pagkatapos ng tauhid. Alam natin, tauhid, ang utos, yung karapatan ni Allah, yung salah. Yung salah. Ano? Yung salah. Kaya sino mang tao ang hindi nagsasala, iniwan niya iniwan niya lahat, hindi talaga nagsasala. Kahit Friday hindi nagsasala, lahat ng sala iniwan niya. Hindi siya Muslim. Yan ang pinakatama. Bakit? Wala siyang pinagkaiba sa mga hindi sumasampalataya. Malinaw ang talata sa mga Quran, ang mga talata sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad na yung taong hindi nagsasala ay hindi Muslim. Kahit magaling pa mag-Arabic yan, kahit Arabo pa, kapag hindi nagsasala, hindi siya matawag na Muslim. So ang kaalaman, tulad ng sinabi natin kanina, kapag ito ay hindi sinasabuhay, ito ay walang saysay, walang pakinabang. Ang bunga ng kaalaman, yung pagsasabuhay niya. At kabilang sa pagsasabuhay, yung pagtuturo sa iba. Ngayon mga kapatid, mayroon na naman tayo isang hadith na napakaganda. At yung mga nakaraang taon, siguro bago yung corona, nakuha natin ito. Ito ay hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalugdan siya ni Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuti ng isang Muslim. Lahat tayo rito Muslim na. Lahat tayo rito Muslim na. Kabilang, ibig sabihin ito ay parte, bahagi ng pagiging mabuti mo bilang isang Muslim. Ano? Tarkuhu ma la ya'ni. Ang pag-iwan niya sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Pag-iwan niya saan? Sa bagay na walang kinalaman. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Bawat kataga na lumalabas sa ating bibig, sa ating dila, ito ay mayroong tagalista. Kaya ang isang matalinong Muslim, ang bawat sinasabi niya, na bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig, pinag-iisipan niya itong maigi. Kung ito ba ay mabuti o ito ba ay masama. Dahil nililista yan. So ang sabi dito, ano yung ugnayan ng salita sa bagay na walang pakinabang, wala siyang kinalaman tungkol dito. Ikaw, kapag wala kang ugnayan sa isang bagay, huwag kang magsalita. Tahimik na lang tayo. Maraming Muslim ngayon, kapag may nangyayari sa Saudi Arabia, halimbawa, mayroong mga kaganapan dito, kung ano ang sinasabi niya, bakit ganyan yung Saudi? Ba't lugar ng mga Muslim yan? Di ba? Quran at Sunnah yan. Diyan bumaba yung Islam. Diyan ang huling revelasyon. Bakit ganito nangyayari dyan? Kung ano yung sinasabi niya. Kapatid, wala tayong kinalaman sa mga ganyang pangyayari. Ang sa atin, ipagduan natin kung ano man yung nakikita nating mali para maituwid. Pero yung maninira tayo sa isang bagay, hindi ito katangian ng isang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naintindihan po natin? Halimbawa, mayroong brother na nagkamali siya. Kras, huwag mo na tanongin, anong ginawa niya? Ba't ganito? Ba't ganyan? Huwag ka nang makihimasok sa bagay na yun. Lalo kung buhay may asawa, huwag tayong makikihimasok sa kanila kung bakit ganito yung nangyayari, bakit nila ito ginawa. Hiniwalay ni brother si sister. Si sister hiniwalay si brother. Bakit? Anong dahilan? May mga ganyan. Anong kinalaman mo sa kanila, di ba? Maliwanag po. Meron ka ba rito hindi Muslim? Lahat Muslim, no? Yung mga hindi Muslim wala ngayon. Absent mga hindi Muslim. So, mga kapatid, sa lahat ng bagay na wala tayong kinalaman mula sa salita at sa gawa, wag tayo makikisali sa kanila. Huwag tayo makikimasok. At ganoon din mga kapatid, minsan ang tao kapag pumapasok sa isang bahay, may bisita siya sa isang bahay, makita mo, bro, ano to bro? Ano ito bro? Bro, ano to? Tapos, kung ano-ano na yung kinakalikot sa loob ng bahay, pass lang. Hindi mo, yan, wala kang kinalaman sa ganyang bagay. Kaya, huwag tayong, hanggat walang pakinabang, huwag tayong magtatanong. Ang kabilang sa mga tradisyon ng mga Arabo, yung aib sa kanila tinatanong, kahiyan ng mga Arabo, ito ay kultura ng mga Arabo,
kultura ng mga Arabo, kahihiyan sa kanila ang itanong ganitong bagay. Ilang taong ka na? Yung ilang taong ka na? Tapos yung magtanong ka na, tatanungin mo siya sa kanyang mga anak na babae. Hindi ito kaaya-aya para sa kanila. Si Imam Shafi'i, rahimahullah, si Imam Shafi'i, siya yung kinikilalang madhab sa Indonesia, sa Malaysia, sa Brunei, sa Pilipinas. Kapag tinatanong siya kung anong edad, hindi niya sinasagot. Bakit? Kasi kung sasabihin niya na ang edad niya, yung nagtanong sa kanya, mas matanda, tapos si Imam Shafi'i bata, gagawin siyang parang mamalitin siya. Tapos kung sasabihin niya naman na matanda siya, parang matanda na to, wala nang pakinabang to. Kumbaga, hindi sinasabi yung mga ganung bagay. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, madalang ka lamang makakita na tao nagtatanong, kam umruk, ilan taong ka na? Yan ang yan talaga yung tradisyon ng mga Arabo. Pero kapag yung close mo na, yung matagal mo nang kakilala, wala ang problema siguro kapag tatanungin mo siya. Yung umabot na sa punto na maaari mo na siyang tanungin, pero kung kakilala mo, bago mo lamang nakilala, ilan taon ka na? Ganun ka agad. Ano yung trabaho mo? Di ba? Mga ganyan. Ang isang Muslim, kapag wala kang kinalaman sa ganyang bagay, huwag kang magtatanong. Dito yung mga Arabo dito kanina, si Abu Muayyid, si Abu Ali, si Abu Asim, hindi ko alam ilan taon niya sila. Samantalang si Abu Asim, 10 years, simula pagdating ko rito, andito na yan sila Abu Ali. Hindi ko alam kung ilan taon na sila. Tapos yung magtatanong ka na yung ano yung trabaho mo rito, kapag hindi kailangan, huwag kang magtatanong. Bakit? Kasi nga, kapag malaman mo, halimbawa, na mas mababa sa'yo yung tao, kung ano yung trabaho niya, ang iba minamaliit. Ha? Tapos kung mayaman yung maganda yung posisyon ni brother, talaga, magkano yung sahod mo, ganito ganyan, masyadong, didikit na. Di ba? Maliliit na siya. Mahiyas sa Tapos kapag hindi, kumbaga sip-sip na siya. May pakinabang. Tapos kapag mababa sa kanya, parang minamaliit niya. Ang Islam, mga kapatid, hindi kapag wala kang kinalaman sa isang bagay, huwag kang makikihimasok sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. So lahat tayo rito, magkakapatid. Lahat tayo pantay-pantay. Anumang trabaho mo, anumang posisyon mo, anumang tribo mo, anumang kulay mo, anumang salita mo, lahat tayo pantay-pantay. Naintindihan po natin? Lahat tayo pantay-pantay para kay Allah. At ang pinakamainam sa atin, sino? Sino yung pinakamainam sa atin? Yun, ang sabi ni Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamainam sa inyo para kay Allah siya na yung matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag yung takot, nasaan yung takot? Nasaan yung lugar niya? Nasaan yung lugar ng takot? Sa puso, sa isipan? Ha? Paano ba? Dalawa? Puso, isip? Sa puso. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. 3 beses tinuro niya saan? Sa puso. So ang takot kay Allah sa puso. At kabilang rin sa bagay na dapat iwan ng isang Muslim, yung pasukin niya ang mga niya, intensyon ng mga tao. Itindihan po natin. Una, yung mga sinasabi ng isang tao, bakit niya sinabi yun? Ano dahil? Bakit siya nagganto? Kung ano yung sinabi ng iba, plus, kapag wala kang kinalaman, huwag kang sumali. Kapag wala kang kinalaman. Ngayon, sa mga puso naman, may mga tao na may nagawa ang isang brother, isang sister, kumbaga, gumagawa siya ng paraan para malaman yung intensyon. Ano kaya yung intensyon nito? Subhanallah. Hindi natin dapat panghimasukan ang layunin, ang intensyon ng isang tao. Mayroon isang naganap na labanan, tapos may isang tao na isang sahabi,
labanan, Muslim at hindi Muslim noong araw kasi yan talaga puro labanan noong araw. Yung mga Muslim, yung mga Romans, yung mga Persians, yung mga Quraysh, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung Mongolian Empire, di ba? Basta mga imperyo noong araw. Hanggat sa, yung iba siguro sa, yung mga lolo natin, naabutan nila yung yung unang, pandaigdigang, digmaan. O yung World War I, pati ito. Yung mga ninuno siguro natin, yung mga lolo-lolo natin, naabutan yun, nasaksihan, digmaan talaga para sakupin yung isang bansa. May isang pagkakataon, isa sa mga kasama ni Propeta Muhammad, kasi hindi pa nila alam, nung lalapit sa isang musyrik, nung nakikitlan niya na ng buhay, bigla nagsalita ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ano yung sabi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos liban kay Allah, at sumasaksi ako na si Muhammad ang kanyang huling sugo. Kapag sinabi ito ng isang Muslim, haram sa kanya ang dugo. So ibig sabihin hindi niya maaaring kitlan ng buhay. Digmaan ito digmaan, labanan, matinding labanan. Ang ginawa ng sahabi, pinatay niya pa rin. Bakit? Kasi sa isip niya, sinabi niya ito dahil Ligtas lang. kumbaga mamamatay na siya. Kaya niya sinabi ito para hindi siya mamatay. Nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, hal syaqaqta qalbahu? Nahiwa mo ba ang kanyang puso? Kumbaga parang, alam mo ba yung puso niya? Nasa puso niya? Hindi. Kaya tayo mga kapatid, wag tayong manghihimasok sa puso ng mga tao, sa intensyon ng mga tao. Ito ay malaking pagkakamali. Allah musta'an. Halimbawa pa na ito, meron ka nakita, si Brother Isa, nakita mo, mashallah, may kasamang babae. Diba? Inshallah. Kapag makita mo siya, pati si Abdul Aziz, di, halimbawa lamang, huwag mo kagad iisipin na may babae isipin mo kagad, masya Allah, kinasal na kagad siya. Ganun ka mag-isip sa kapatid mo. Kumbaga nakasal na siya, di ba? Tapos kapag meron kang kapatid na may hawak na bote ng alak, dala-dala niya, huwag mo kagad isipin na, si brother, uminom ng alak. Isipin mo yung laman yun, baka gas. Di ba sa Pilipinas, yung nilalagay ng gas, kadalasan yung mga alak na pagbibili. Ha? Pwede yun. Baka sabi niya, yung anak niya, nakita niya uminom ng alak, pamangkin niya, kinuha niya. May sigarilyo na dala. Ganun din yun. Kinuha niya yung sigarilyo. Kasi nakita niya yung brother, nag-sigarilyo, kinuha niya, bro, mahal kita, ayoko na mapahamak ka. Kinuha yung sigarilyo. Tapos huwag mo isipin na may sigarilyo siya. Dahil hindi mo alam yung ginawa nila, yung nasa puso nila. At napakarami pa mga kapatid. Sa panahon pang kasalukuyan, Allahul Musta'an, ang bilis manghusga ng tao. Lalo na mayroong social media. May social media, napakabilis manghusga. Napakadali manghusga, Allahul Musta'an. Ang cellphone, napakalaki ng pakinabang niya kapag ginagamit sa kabutihan. Lalo sa pagpapalaganap ng Islam. Yung mga hindi Muslim, yung mga kumakalaban sa Islam, sinasamantala nila yung social media. Gumagastos sila dyan. Nabanggit sa ng Quran yan. Yung gumagastos sila ng kanilang yaman para pigilin ang Islam, siraan ang Islam. Liyasuddu an sabilillah. Harangan nila yung paggaganap ng Islam. Pigilan nila ang paggaganap ng Islam. Ginagawa nila yan. Kaya gumagastos sila. Kaya kung sila masipag, matyaga sa pagpapalaganap ng kanilang relihiyon at alam naman nila na mali ang kanilang relihiyon, dahil nabanggit sa Quran yan, yung mga ngaral ng mga Hudyo at Kristiyano, alam nila na may darating na propeta. Hindi lamang nila matanggap si Propeta Muhammad dahil si Propeta Muhammad siya ay nagmula sa angkan ni Ismail. Nagmula saan? Sa angkan ni Ismail, hindi sa angkan ni Ishaq. So kaya galit na galit sila. Hindi nila matanggap. At sinasamantala talaga din yung paggawa ng mga kasiraan.
nagbabayad sila, nagpapadala ng mga maharal. Sa Pilipinas, dahil yung mga Mormons, di ba? Mga missionary. Kung sila matsatsaga, mga kapatid, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Ba't di tayo maging matyaga? Ba't di tayo maging masipag sa pagpapalaganap ng Islam? At ito pa mga kapatid, no, yung sa bagay na sinabi natin sa gawa, una na sabi natin kanina, yung kabilang sa mga dapat iwan ng isang Muslim, sa mga bagay na wala siyang kinalaman, yung sa salita ng tao. Minsan may mga na pag-uusapan yung mga kapatid, may mga plano sila, bakit nila sinasabi yun? Tsaka yung pagsasalita ng salita. Kapag wala kang mabuting sasabihin, tumahimik na lamang. Kasi wala pakinabang eh, walang saysay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, siya ay magsasalita ng mabuti o di kaya siya ay tumahimik na lamang. Masarap magsalita, masarap magkwento, pero pag walang saysay, walang pakinabang sa'yo, tumahimik na lamang. Gayun din sa puso ng tao. Huwag na huwag tayo makikimasok sa mga puso ng tao. May brother ka nakita mo, nag-share ng halimbawa hindi maganda, halimbawa haram, ginashare niya, hindi mo alam, baka na-hack yung FB niya. Tapos isip na mabuti, wag kagad, bakit ganito? O di kaya kasi ito yung touchscreen, kasi lahat tayo siguro ito naka-touchscreen na ngayon, di ba? Yung cellphone ngayon, mga touchscreen na. Hindi, sir, meron pang hindi rito touchscreen. Masya. Yan lang ba yung cellphone mo, bro? Meron. 16 is Hindi mo alam, halimbawa, nakashare lang siya ng napindot niya lamang. Kasi, subhanallah, kahit ako minsan, yung Facebook ang kataka ko, bakit may lumalabas sa akin na hindi ko naman friend, hindi ko naman kilala. Pero ba't lumalabas, alam mo yun? Yung pala, yan nga yung ginagawa ng iba, yung binubus ng iba para makita sa Saudi Arabia. Para sa commercial, para makilala sila, pinopromote nila yung kanilang page, pinopromote yung kanilang mga paninda. Hindi mo alam, minsan baka napindot lang yung share dahil sa kakascroll. Halos, gano'n isipin mo, baka napindot, tas palalahanan mo, bro, may napindot ka, may na-share ka na ganito, ganyan. Hindi yung didiktahan mo agad siya, bro, bakit share mo yung ganito? Yung tama, bro, nagkamali ka ata, na-share mo ata. Class, dapat ang isang Muslim, kasi Muslim tayo. Nakita po ba natin yung pinag-usapan natin? Ito ang ugali ng isang Muslim. At sa mga gawa naman, kapag may nagawa ang isang brother, huwag mo kagad husga ng isang tao. Huwag mo kagad husga ng isang tao. At kapag hinusgahan mo siya sa bagay na yan, pumasok ka sa bagay na wala kang kinalaman. Dahil, kailan ka makikihimasok sa bagay na mayroong kang kinalaman? Ito. Tanong. Kailan ka maaaring pumasok sa may bagay na may kinalaman ka? Pagka wala na nakakalamutan, maliban sa ikaw lang. At saka kailangan. Kailangan. Propeta Yusuf. Paano? May kape ba? Meron pa. Inubusan niya yan. Meron pa, wala na? Pag-emergency na, Ustad. Pag-emergency? Oo, kasi kailangan emergency. Meron pa yan, Ustad? Kailangan makialam ka na, Ustad. Kasi wala na. Kailan tayo papasok sa bagay na may kinalaman? Yes, wala. Pag ito ay magbibigay ng lunas sa pagkakataon yan. Yes. May kasama yun. Kapag may kaayusan. Ha? Aywa, yun. Ayun. Ito yung una. Ano sinabi niya? Halimbawa, presidente ka. Huwag ka presidente, medyo mataas yun. Punong barangay ka. Ha? Kagawad. Kapitan. Tapos meron kang nakikita, may mga nagchismis doon. Kas, punta ka. Ano yung pinag-usapan dyan? Kasi ikaw may karapatan. Aywa, ikaw yung may batas ka. May kapangyarihan ka. Para sa kaayusan yun. Walang problema doon. Bakit yung ginawa yan? Class, pwede mong may posisyon ka. May dahilan kung bakit mo ginagawa yun. Ano pa? Kapag yung asawa mo, yung anak mo, may ginawa, may nasabi, bakit mo sinabi yun? Bakit mo ginawa yun? Yun.
Yung mga ganung pagkakataon, mayroon kang kinalaman kasi asawa mo yun. Tatanungin ka ni Allah sa iyong asawa, sa iyong mga anak, pati yung kapag pinuno ka, tatanungin ka ni Allah sa iyong mga nasasakupan. Sa komunidad na iyong hawak, tatanungin ka dyan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ito sa Istiranetra, yung si Abu Muayyad, yung ano natin dito, yung bago mudir natin, sila Abu Ali, pag meron silang nakitang mga ano dito, kapag laganap yung, halimbawa, may mga haram na nangyayari dito, pero wala naman, alhamdulillah, insya Allah subhanahu wa ta'ala, pwede silang makihimasok. Bakit nyo ginawa yan? Diba? Anong dahilan bakit ginawa nyo yung ganyan? Sa ganitong pagkakataon, meron silang kinalaman. Teacher ka, may mga estudyante ka, bakit ganito yung ginawa ng estudyante? Ba't ganito yung sagot niya? Pwede mo tanongin, ba't ganito yung sagot mo? Pero yung bagay na lahat na lamang nang nangyayari sa mundo, kahit yung nasa napakataas yung trabaho ng mga hari, trabaho ng mga presidente, bakit ganito? Parang pasan-pasan mo na yung problema ng mundo. Huwag mo pahirapan sarili mo. Diba? May mga ganyan eh. Halimbawa, diba? Iniisip niya bakit tumataas yung pera ng palitan ng bako? Hindi, halimbawa, Saudi Arabia. Bakit dyan, pumupunta na yung mga, masyado ng open yung mga Saudi Arabia? Habibi. Meron tayong doktrina, nangyari na. Kumbaga, bagong nangyayari yan. Nangyari na ng pagdalo. Hindi, kumbaga, meron tayong doktrina na sinabi ni Propeta Muhammad, mangyayari yan. Propesiya. Sinabi ni Propeta Muhammad, ano sabi niya? Khairul quruni qarni. Una, ang pinakamainam na panahon, yung kanyang panahon. Ibig sabihin, lahat ng mga tao sa panahon niya, yung buhay si Propeta Muhammad, yung mga tao nasaksihan si Propeta Muhammad, maganda yung pumuhay ng mga tao, matiwasay yung buhay nila. Tapos yung susunod sa kanila, ilang taon to? 1,000 years. Hindi, ilang taon yan? 500 years. 500 years o ano? Ha? Hindi, namagit yun sa hadith. 110 years. 110 years? Naubos na yung tao. Yung Qurun al-Mufaddal na tinatawag. Yung panahon ng mga sahaba, yung mga disipulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos yung mga tao na nasaksihan nila, yung mga sahaba. Yung nasaksihan yung mga sahaba. Paano nasaksihan? Naabutan. Kasi yung mga bagong Muslim baka tatanong paano nasaksihan. Di ba namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So sino yung natitira? Yung mga sahaba. Tapos may mga hindi Muslim na nag-Muslim na naabutan yung mga sahaba, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad. So ang tawag sa kanila ay tabi'un, yung mga sumunod sa mga sahaba. So mabuti din sila sa qarn, yung panahon na yun. O kaya yung mga anak nila, yung anak nila mismo, nasaksihan yung mga tatay nila na sahaba. So sila, hindi sila sahaba, kaya mabuti pa rin yung panahon nila. Tapos yung sumunod sa kanila, sila yung mga al-Qurun al-Mufaddala. Taib. Ngayon mga kapatid, meron pang hadith na sinabi si Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, darating ang panahon, sayati zamanon, darating ang panahon, maliban na lamang na yung susunod uli sa panahon ay mas masama. Ano yung sabi? Mas masama. Illa walladhi ba'dahu syarrun min. Yung panahon ngayon, kung akala natin masama yung panahon natin ngayon, masama, paano masama? Sa Pilipinas, sa West, may mga bansa na na masyadong hayagan yung zina, yung adultery, yung alak, hayagan, lantaran. Kahit sa Pilipinas pa lamang, sa Manila. Totoo. Baga normal na lamang yung paggawa ng kasalanan. Kung akala natin masama na yung panahon natin ngayon, pagkawala tayo sa mundo, yung mga anak natin, masasaksihan nila yung mas masama. Tapos yung mga apo natin, mas masama. Kaya nga darating ang panahon, ang lalaki, hahabulin siya ng ilang babae. Hindi. Ilang babae yung habol sa isang lalaki? Ilan yung habulin, halimbawa, isang lalaki, habulin siya ng ng mga babae. Hanggat yung lalaki aakit sa taas ng puno. Ha? Kaya mangyayari na sa hindi ba kaya? Ilang taon yun? Ilang taon?
Ilang babae? Hindi. 50 squad. Tatlo, yun ka na. 50. Kahit apakan ng tao. 60, 50, 70, ilan? 50. Ha? Ilan? 60. Bro Rashid, ilan Bro Rashid? Ilan? Kay Bro Rashid tayo. Bro Rashid, ilan? 70. Si Ustad sa likod. Master, ano? Nababae ka na ako sa'yo kaya. Ako sa'yo. 50 lang ba? 50. 50? 50 squad. Wow. Ilan? 60? 50 is that 50. Ilan? 60. 60. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. يا ابو الشيخ حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ اللهم لك الحمد شكرا. خير. إلان 60. Saya isyarat Ustaz. شيخ تريد توجيه لهم ها 10 دقائق 5 دقائق انتهاز الفرصة ما شاء الله. ايه لا 5 دقائق يلا لا خلاص انا اسالهم سؤال لا هي 5 دقائق فقط. ثم اسالهم. طيب تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبون. عادي شيخ خذ مقطع. لا بدون عشان نتكلم. اي طيب. يعني في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا نحن وإياكم إلى الإسلام، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، أن يدلنا الله جل وعلا إلى الطريق الصحيح. فلذلك ألزمنا الله سبحانه وتعالى في الصلاة 17 مرة أن ندعو اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله دلنا الطريق المستقيم الذي يودي إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنسأل الله تعالى يدلنا طريق هؤلاء. فلذلك إذا قرأناها أو في الإمام صلاة المغرب أو صلاة العشاء قبل قليل يقرأها الإمام ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جميعا ماذا نقول؟ آمين. يعني اللهم استجب، اللهم استجب، يعني يا الله دلنا هذا الطريق وثبتنا عليه حتى نستمر عليه. فإذا نحن في نعمة أن الله سبحانه وتعالى هدانا نحن وإياكم إلى الطريق المستقيم. عدد سكان الكرة الأرضية كم عددهم؟ أكثر من 7 مليار. العالم الآن الموجودين 7 مليار نسمة، ما بين رجال وما بين نساء. 7 billion daw lahat ng taong yan sa panahon yan. ترجم يا شيخ اللي قل لهم. سم؟ ماذا قلت لهم؟ يعني 7 مليار الناس في العالم. أي عددهم 7 مليار رجال ونساء، وأنا وأنت اصطفانا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء 7 مليار وجعلنا نستمر على هذا الطريق. أما البقية يعني 1 مليار واحد مسلمين، 6 مليار جميعهم تائهون، الذي يعبد الصنم والذي يعبد صنم بوذا. اليابان أكبر دولة صناعية على مستوى العالم، ومع ذلك ماذا يعبدون؟ بوذا. الهند يعبدون النار، وبعضهم الهندوس يعبدون البقر، وبعضهم لا ديني لا يعرف لماذا خلق، لماذا أوجدها الله سبحانه وتعالى، ما يعرف. 6 مليار، وأنت الله سبحانه وتعالى اصطفاك وجعلك من المسلمين اللي يعرفون الطريق الصحيح. لذلك الواجب علينا يوميا نقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر أن دللتنا على الطريق الصحيح الذي هو طريق الإسلام. طيب كلهم شيخ ترجم لهم. خلاص يا شيخ. خلاص. اي طيب لا اقول لهم يعني نبدا الكلام. بارك الله فيك. اي ما هو زبده الكلام.
نحن الحمد لله لازم نشكر الله عز وجل على هذه نعمة الإسلام، وهؤلاء اختاروا من بين 7 مليار، وقبل ذلك يعني شرحت لهم قولي سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ممتاز، خلاص ترجم. ممتاز. لا لو تبي زيادة يعني ما خلاص، لا خلاص، هو أهم شيء الكلام هذا. فجزاكم الله خير وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. So yung sabi ng ating buting Sheikh, una, alhamdulillah, lahat tayo, sa bawat sala na ginagawa natin sa isang araw, bawat rak'a, sinasabi natin, ihdinas siratal mustaqim. O Allah, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Yung matuwid na landas, ito yung gabay ng mga propeta, daan ng mga propeta, yung mga tapat na tao, yung mga martir na tao, sapagkat tayo ay nasa tuwid na landas. Hinihiling natin kay Allah palagi na gabayan niya tayo. So sinabi niya kanina, ang populasyon ng mga tao sa buong mundo, lalaki at babae, mayroong ilan? 7? Oh. 7 billion. Milyar. Okay? Tapos, sa panahon natin ngayon, kabilang sa mga maunlad na bansa sa teknolohiya, yung Japan. Pero sino sinasamba ng mga Hapon? Hindi, mga sila. Yung iba sa kanila sumasamba kay Buddha. Yung iba sa India naman, may mga tao sumasamba sa baka, sumasamba sa apoy, sa puwerta ng hayop. Samantalang tayo nasa Islam. Alhamdulillah. Kaya dapat sa atin magpasalamat palagi kay Allah na tayo ay nasa Islam. Alhamdulillah. So balik tayo sa huli natin tanong kanina, ilan darating ang panahon, habulin ng mga babae ang isang lalaki? 1:50. Ito sa kanya, 60. Nanindigan talaga si brother, 60. 50. Pero tama yan bro. Maganda yung ganyan, may panindigan ka. Tapos, kapag nalaman mo mali, yung panindigan mo, iwan mo. Tapos, lay sahib, tama yung ganun. Kasi ito yung napag-aralan ko. Tapos, kapag nalaman mo mali, mali pala. Magbabalik ka agad. Ika nga, hindi kahiyan sa isang tao ang magkamali. Ang nakakahiya, yung pananatili sa paggawa ng kamalian at manindigan ka sa gawaing mali. So ito po yung hadith na ngayon, hindi pa naman nangyari yung gano'n eh. Wala pa naman hinahabol na lalaki na 50. Isang lalaki nga, hindi pa hinahabol yung isang babae. Magtatago talaga yung lalaki. Darating yung panahon, magtatago siya. Akit sa puno. Ayaw sa mga babae na. Dahil, ano yung dahilan? Kumukunti ang mga ngayon may Facebook ako kung titignan ko, kasi dyan sa Facebook titignan mo kung sino yung mas maraming followers mo, mga naka-followers sa'yo. Lahat kayo may Facebook, yung mga may page, makikita nyo mas marami ang almost 60%. Kasi yung mga dating guwapo, naging maganda na ngayon dating guwapo na yung maganda. Oo. Dagdag pa nyon, yung mga dating gopings nagiging maganda na ngayon. Pero ito mga kapatid, darating talaga yung panahon. Darating yung panahon na ang lalaki magtatago siya. Huwag niyo sabihin na na maganda yung ganun, 50 babae. Hindi, mamamatay yung lalaki. Hindi niya kaya. Tawa si Brother Abdulaziz. Kasi hindi mo mamamatay sa tao. Hindi, nakakatakot talaga yung mga kapatid. Wala na, cross. Hindi mo mapipilit si lalaki kasi wala na 50, habulin ka talaga. Dating panahon na gano'n. Marami namamatay na lalaki, di ba? Marami nakakulong. Yung mga nagtatrabaho ng ibang bansa, ang iba di nakakabalik na ng bayan nila, naiwan yung asawa, yung mga anak. Kaya darating ang panahon na mas marami ang bayan. So hanggang dito lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.